Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. This is it. Ito na ang araw na pinakaantay po ng lahat ng Jeromantics. Dahil magaganap na po ang concert ni Jerome's SM Muntinlupa Cinema 1 ngayong araw. At katunayan yan, may bagong merch na ilalabas or souvenir na nagkakahalaga po ng 150 pesos para siyang standee ni Jerome Ibardome. Super cute, hindi lang basta baso or damit. May paganito na din si Jerome Ibardome, kaya sa mga manunood po ng concert mamaya, available yan mamaya sa venue ng concert ni Jerome Ibardome. At sabi nga po ng isa sa mga producer ng concert ni Jerome ngayong first year anniversary niya, to all the fans, believers, followers, thank you for holding on, for trusting, for staying. And to those who doubted, thank you too. You gave us fire to prove that this moment is real. This event was not just worth the wait, you made it unforgettable. And speaking of concert, mga Kadabarkads, by May 1, 2026, meron ulit concert si Jerome Ibardome. Dito po yan sa Copyright Candelaria, Quezon. You may reserve your ticket now. Pwede nyo pong i-PM si Ma'am Christina Ignacio. Samantalang pinakita naman ni Ann Ferrer ang naging bonding nila ni Roel Carino after po ng Itbulaga kahapon. Dito sa Itbulaga Studio, tila magkakapatid na talaga sila, no? Kung magbonding, walang ilangan, panay good vibes lang. At talagang si Roel Carino nakakasabay kahit nasabihing bago pa lang siya, kuhang-kuha niya po ang timpla ng mga Dabarkads natin, maging sila bossing. Tuwang-tuwa rin po sa kanya, kaya nga laging marami ang exposure ni Roel dahil hindi lang siya pangkanta, dahil inain din po siya sa pagpapatawa. Samantalang congratulations naman kay Mang Domeng sa kanyang panibagong or bagong business, mga Kadabarkads. So ito yung Mang Domeng Coffee, Food and Snack. Bagong business po yan ni Daddy Domeng. Ito na yung bagong business ni clone Michael Bolton na si Domeng Aviola Jr. So congratulations, dahil through Itbulaga, nagkakaroon sila ng exposure, nakikilala po sila, and also nabibigyan sila ng bagong pag-asa para po syempre makapagsimula po ng kanilang mga bagong business, and syempre makilala sa industriya po ng entertainment. Samantalang si John Jordan Avina naman ay may live bar gig by April 11 po yan, Saturday, 7 p.m. to 10 p.m. Sabi niya nga dito, live bar gig alert, experience a night of timeless music and unforgettable vibes. So save the date, ayan po, April 9, 7 to 10 p.m. Carancho Resto Bar and Grill, special features. Makasama natin si John Jordan Avina, the ultimate grand winner ng The Clone as Karen Carpenter. So ang door charge po ay 1,000, non-consumable. Van service perks, sabay ka sa van, sulit na sulit, free dinner, free t-shirt with John Jordan face. So, limited slot only. At kung gusto nyo po mga Kadabarkads, ay i-PM nyo agad itong si John Jordan Avina. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bagong post po ni Sylvia Sanchez nitong nakaraan, na kung saan ay sinurpresa daw po siya ng kanyang mga anak. So meron po kasing nagsasabi na old photos na po itong pinost ni Ibiang. Sabi nga dito, naalala ko na itong pinost ni Ibiang November 5, 2025 kasi birthday ni Arjo yun. Kung babasihan natin ang timeline ng panganak ni Rhea sa anak, magpa 5 months pa lang daw yung bata. Ayon sa sinabi sa video, ibig sabihin, 2025 ito pinost, hindi March 30, 2026. Pampagulo yung isa naman, birthday ni Arjo ng ika-33, November 5, 2021, pandemic pa to, hindi pa pwede magpumasyal. So, ibig sabihin, kung totoo po ang nakapost na to, mga Kadabarkads, parang gusto niya sabihin dito na walang latest picture si Maine and Arjo na magkasama. Kasi kung pagbabasihan nga naman po yung buhok ni Maine Mendoza, yung kanyang aura, parang hindi nga naman bago kasi 'di ba yung buhok ni Maine Mendoza
may kulay po, 'di ba? Blondie. Ito itim na itim mga Kadaber Cards. So meaning hindi nga siya bago. Pero kahit ano man po ang rason nitong pag-post ng lumang photo ni Maine Mendoza, sana okay na okay lang din naman pa rin sila ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Samantalang si Julius Manalo naman mga Kadaber Cards, tandaan niyo pa po ba siya yung secret agent sa The Age is Right na kung saan ay sobrang tagal niya pong nahiwalay sa kanyang ah, Koreana po na nanay. So ito nga po nag-post po siya ng kanyang update na kung saan ay parang nagpa-therapy nga po siya, no? Sabi niya nga dito, Gravity X at Dazal na nagdadala Born 86 ang labanan. Bawas tight muscles, better blood flow for the better recovery, tapos ang sarap ng feeling pag tapos. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito. Since maugo nga po ang di umano'y paghihiwalayan ni Maine at Arjo Atayde, eto at merong mga article na kumakalat na kung saan ay ibabalik daw po ang Aldab. Sabi nga dito, umiinit ngayon ang usapan sa social media matapos kumalat ang balitang posibleng muling mabuhay ang tambalang Aldab sa noontime show na Itbulaga. Ayon sa ilang online report at usap-usapan ng fans, pinag-aaralan umano ang pagbabalik ng tambalan ni na Alden Richards at Maine Mendoza sa pamamagitan ng isang espesyal na segment o reunion project. Bagamat wala pang malinaw na detalye sapat ng balitang ito upang muling buhayin ang nostalgia ng mga sumasabay o sumusubaybay sa kanilang kwento. Sa gitna ng kasabikang ito, may isang mahalagang tanong ang umusbong. Papayag kaya ang GMA Network kung saan nananatiling kapuso star si Alden Richards dahil sa kanyang kontrata at aktibong proyekto sa nasabing network. Hindi may iwasang maging bahagi ito ng usapan kung sakaling ituloy ang anumang reunion project. Matatandaang noong 2015, naging isang pambihirang penomeno ng Aldab sa pamamagitan ng kalye-serye segment ng Itbulaga. Sa panahong iyon, literal na tumigil ang maraming Pilipino sa kanilang ginagawa upang tutukan ang bawat episode ng kanilang love story. Actually, kung si Alden lang po ang pagbabasehan mga Kadaber Cards, gustong-gusto niya po talagang muling makabalik sa programang Itbulaga. Pero syempre, yung kontrata niya po ay conflict dahil hindi siya pwedeng tumawid ng ibang network, lalo na sa kalaban po nilang network na TV5 kahit nasabihin na okay yung relationship ni MVP at ng GMA Network, iba po talaga ang kontrata mga Kadaber Cards. Kaya medyo malabo ito sa ngayon, pero wala namang imposible kung ipo-push ng management ang tungkol dito at sa GMA Network. Pwede namang mahilot. Kasi payag naman si Alden Richards sa comeback po ng Aldab. Kung siya lang ang tatanungin, payag si Alden. Management at kontrata lang po talaga ang may conflict dito. Dahil si Alden po kasi mga Kadaberkad, sobrang special sa kanya. Si Maine Mendoza. Natatandaan niyo po ba yung statement ni Alden noon? Sabi niya, isa daw si Maine Mendoza sa pinaka-espesyal na babae sa buhay niya dahil she's very special. Sabi niya nga dito, we're still getting to know each other, said Alden Richard when asked about the real score between him and Maine Mendoza. The 24-year-old Kapuso actor did not deny, though, that he and Maine have grown closer since they spent quality time together in Boracay. Sobrang special ni Maine kay Alden. Yun nga lang ang tanong, papayagan kaya ito ng GMA Network? Yan ang dapat nating abangan. So paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.